Anong gagawin mo kung ang 3 araw na espesyal na operasyon mo ay nauwi sa mahigit 4 na taong pagkakagulpi? Magpanggap ka hanggang magtagumpay ka, syempre. Ganyan kadalasan ang ginagawa ng Rusya sa digmaan sa Ukraine at lagi itong nabubunyag. Hulaan mo? Nangyari ulit ito. Tinangkang magkunwaring nagtagumpay ng elite na sundalo ng Rusya sa rehiyon ng Zaporizhia. Ipinakita ng Ukraine sa mga eliting yon kung ano talaga ang itsura ng tunay na pagkatalo. Ang pagpapanggap ay humantong sa libing. Inisip ng Rusya na alam na nila lahat. Sa pagtatapos ng Mayo, nagpadala sila ng mga unit ng reconnaissance mula sa kanilang mga puwersang airborne. Ang target nila ay Stepna Hirsk, isang matagal ng pinagtatalunang pamayanan sa digmaan. Hindi ordinaryong unit ang ipinadala ng Rusya. Hindi rin ito ang karaniwang pagpapadala ng mga tauhan bilang pambala sa kanyang laban sa drone ng Ukraine. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Rusya ng mga unit na malawakang pinaniniwala ang kabilang sa mga elite ng kanilang militar. Kaya ito ng Russian Airborne Forces, mga paratrooper na bihasa sa ganitong operasyon na may simpleng layunin. Salakayin ang Stepnogorsk para sa malaking tagumpay sa propaganda ni Putin sa panahong kailangan niya ito. Alam natin propaganda ito dahil lahat ng unit ng Rusya ay may dalang watawat nila. Nakita na natin ito sa Rusya dati. Nagpapadala sila ng sundalo para pumasok ng palihim, magtaas ng watawat, kumuha ng litrato, tapos agad na nagtatago at tumatakas. Sabay gawa ng kwento na nagtagumpay sila para sa Kremlin. Pero sa Stepnogorsk, tumutol ang Ukraine. Habang palihim sumusulong ang unit ng Rusya, nagbabantay ang Ukraine. Hindi alam ng mga tauhan ni Putin na hindi sila sumusugod tungo sa isang propagandang tagumpay, kundi papunta sa isang bitag. Nang handa na ang lahat, mahusay na inilunsad ng Ukraine ang patibong. Bago pa yon nalantad, sinunod ng mga umaatake ng Rusya sa Stepnogorsk ang tamang proseso sa Special Forces Operations. Parang lahat ay ayon sa plano. Nag-antay ang stormtrooper ni Putin hanggang gabi para hindi sila madaling makita. Lahat ng sundalo ay may anti-thermal na panakip para maitago ang init ng katawan at naghintay ng maulan na gabi para mas mahirapan silang makita ng mga drone ng Ukraine. Alam ng mga sundalo ang ginagawa nila at ginagawa nila ang nararapat. Maaring may ngiti sa mukha ng mga Ruso sandali lang. Umatake ang Ukraina pagkatapos. Ipinakat ng Artyom, Special Forces Unit ng HUR, ang kanilang presensya sa mga nagbabalak sumakop na Ruso. Agad na umatake si Artyom. Alam ng Special Forces ng Ukraine na napalibutan nila ang mga sundalo ni Putin, kaya nag-alok sila sa mga ito. Sumuko na ngayon para mabuhay pa sa digmaan. Pero bihirang maging opsyon ang pagsuko para sa mga sundalong Ruso, lalo na kung iniisip nila ang ibabalik sila sa mahigpit na hawak ng Kremlin. Krimen na sa Rusya ang voluntaryong pagsuko. Maaring makulong ng hanggang 10 taon ang mga sundalong susuko kapag inutusan ng Ukraine na magtaas ng puting bandila. Kung ang mga sundalong Ruso na ito ay kabilang sa mga karaniwang kawal, maaring isinugal nila ang mapunta sa gulag para lang mabuhay. Gayunpaman, ang mga infiltrator ng Stepnogorsk ay kabilang sa mga elite ng Russia. Naitanim na sa kanila mula simula ng pagsasanay, ang pagbuwis ng buhay para sa pinuno. Kaya tinanggihan nila ang pagsuko. Nagpaputok ang mga sundalo ng Rusya. Sumunod ang matinding pagdanak ng dugo. Walang awa ang mga unit ng R-10 ng HUR. At sa isa pang dagok sa mga pagtatangka ni Putin na lumika ng positibong propaganda, tiniyak ng Ukraine na walang pagdududa tungkol sa nangyari sa Stepnogorsk noong huling bahagi ng Mayo. Hindi lang ulat mula sa HUR mismo ang meron tayo para kumpirmahin ang nangyari noong gabing yon. Meron tayong mga video, maraming mga video. Tanaw natin mula sa armored vehicle at tangke ang pagpasok ng mga sundalo ng Ukraine. Tinaman ng kalaban ng mga sasakyan, pero nakaligtas at nagpatuloy sila. Ayon kay Artan, kahit mabibigat ang armas at mas maganda ang gamit ng kalaban, hindi ito nakaapekto sa kanila. Pumasok ang tropa ng Ukraine sa Stepnogorsk at nagsagawa ng clearing operation. Hinati ang mga sundalo sa maliliit na unit at sinuyod bawat bahay para hanapin ang mga Ruso na nakapuslip. Nauna ang mga scout at naghanap ng palatandaan ng galaw. Sumunod ang mga unit ng pagsalakay. Winasak ang mga unit ng Russia isa-isa. Sa huli, nanalo ang Ukraine at tuluyan na bigo ang propaganda ni Putin.
Dumating ang elite ng Rusya para sa karangalan, pero nauwi silang sumama sa 1.4 na milyong kasamahan sa kabilang buhay. Tungkol naman kay Artan, sinabi ng kanyang commander na nalinlang ang mga puwersa ng Rusya na magmarsa diretsyo sa tinatawag niyang bitag ng putukan. At lubos silang hindi handa sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Napatunay ang hindi handa ang elite ng hukbong Ruso sa sistematikong depensa ng HUR. Dahil sa dedikasyon at profesionalismo ng mga sundalo, pati na rin sa koordinadong pakikipagtulungan sa mga katabing unit ng Active Operations Department ng HUR at ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine, nananatiling hindi napapasok ang ating mga posisyon sa ating lugar ng responsibilidad, ayon kay Commander Artyom Viktor Tokarchuk. Gusto ni Putin magpadala ng maling mensahe sa Ukraine, sa mga tao niya at sa mundo. Nagpakita ang Ukraine ng matinding tugon para patunayan kay Putin na kaya nilang mahuli at pabagsakin ang mga elite niyang sundalo. Napansin natin sa Ukraine ang husay ng kanilang mga taktika sa militar laban sa pinakamagagaling ng Russia. Nang ibabaw ang Ukraine, malaki ang epekto nito. Kailangan malaman ng Ukraine agad na paparating ang elite paratrooper ng Russia para mailagay sila sa bitag. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat at kahit sinunod ng mga sundalong Ruso ang taktika ng Special Forces ayon mismo sa patakaran, nasubaybayan pa rin sila ng Ukraine at naihatid ang hustisya. Ang pagakit sa kalaban papunta sa isang tambang ay matagal nang ginagamit na taktika sa militar. Ang mga tambang ay ginagawa na sa loob ng maraming siglo. Ngunit bihira itong may isagawa ng may ganitong galing, mahusay na naitala at laban pa sa mga sundalong inaasahang magaling, at dapat ay nakikita na nila ang mga ganitong sitwasyon bago pa man mangyari. Nagsagawa ang Ukraine ng isang napakatalinong hakbang. Galit na galit si Putin at tama lang dahil maraming dahilan kaya pinadala ng Russia ang pinakamagagaling nilang sundalo para makuha ang Stepanorsk. Tungkol ito sa propaganda. At pag-uusapan natin lahat yan. Pero may mas malalim pang dahilan para sa Russia. Alam mo, hindi ordinaryo ang Stepanorsk. Matagal nang pinagtatalunan ang lugar na ito. At minsan, may lehitimong pag-aangkin ang Russia sa Stepanorsk. Nagbago ito noong kalagitnaan ng Mayo, na nagdulot ng masakit na propagandang martsa na iniutos ni Putin sa kanyang mga sundalo. Balikan natin ang Mayo 18. Sa petsang yon, iniulat ng Sensor.net na muling nabawi ng mga puwersa ng seguridad at depensa ng Ukraine ang buong kontrol sa Stepnogorsk. Malaki ang papel ng unit ni Artyom. Kasama ang iba pang unit, napaalis nila ang mga mananakop na Ruso kaya muling nakontrol ng militar ng Ukraine ang Stepnogorsk matapos ang ilang buwan. Nastabilisa na ang lugar at inilabas ang mga video ng operasyon na nagpapakita kung paano winasak ni Artyom at iba pang unit ng Ukraine ang mga sumalakay na Ruso. Masakit yon para kay Putin. Ang Stepnogorsk ay isa sa pinaka-estratehikong mahalagang lugar sa reyon ng Zaporizhia. Mga 30 kilometro lang ito sa timog ng Zaporizhia, kaya maaring gawing panimulang punto ng pag-atake sa rehiyong gustong makuha ni Putin. Ang pagkontrol sa Stepi Kherson ay magbibigay rin sa Russia ng kaunting kontrol sa Hilaga-Timog na EE-105 highway na maaring gamitin para sa lohistika at magbibigay din ng mas mabilis na ruta papasok sa Zaporizhia. Sinusubukan ng Russia na gamitin ang lugar para sa paglusob patungong Zaporizhia, kabilang ang galaw sa silangang pampang ng Ilog Dnipro papuntang Primorske. Layunin ay mailapit ang Zaporizhia sa abot ng artilyerya. Sinira ng Ukraine ang planong iyon noong Mayo 18. Matapos hindi makuha ng Russia ang malaking tagumpay noong Mayo 18, nagplano ng alternatibo sina Putin at ang kanyang mga komander. Kung hindi mo kayang manalo, magkunyari ka na lang. Nung huling bahagi ng Mayo, ipinadala ng Russia ang kanilang mga piling sundalo sa Stepnogorsk para magpakalat ng kwento na kontrolado pa rin nila ang lugar. Pero nabigo sila. Para kay Putin, malala ang magiging bunga ng pagkabigong yon. Ang leader ng Russia ay desperadong magkaroon ng positibong propaganda. Pero patuloy siyang nabubunyag ng Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy sa mas malalim na usapan tungkol dyan, ito ay isang mabilis na paalala. Nanonood ka ng The Military Show.
Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, na yon na ang tamang oras para mag-pause at pindutin ang button bago tayo bumalik sa. Bakit desperado si Putin sa propaganda? Kaya pinapadala niya ang pinakamagagaling niyang sundalo sa Stepnogorsk para mamatay kung makatanggap ang Kremlin ng larawan ng watawat ng Russia na itinaas doon. Para masagot yan, dapat nating alamin ang papel ng propaganda sa Russia at ang hirap ng kalagayan ni Putin na yon. Para kay Putin, mahalaga ang mensahe. Pag siyang may hawak ng kwento, hindi na mahalaga ang realidad. Layunin niya lagi na itago ang totoong nangyayari sa Ukraine at sa mundo mula sa sarili niyang mga tao. Ganyan niya na pananatili ang suporta. Madalas, hindi gawa kundi kasinungalingan ang dahilan kaya nananatili si Putin sa kapangyarihan sa Russia. Mas mainam para sa kanya kung ang propaganda niya ay napapaniwala ang mga makapangyarihang tao sa bersyon ng Russia tungkol sa Ukraine. Lahat ng ito ay leverage ni Putin para gamitin sa negosasyon ng kapayapaan o para hikayatin ng ibang bansa na pilitin ang Ukraine isuko ang mga teritoryong inaangkin ng Russia. Ramdam pa rin ng mga sundalo ni Putin sa Ukraine ang lakas ng kanyang propaganda. Noong Abril, nag-ulat ang Atlantic Council tungkol sa pag-aaral ng Ukrainian NGO, Lingva Lingvalexer, at opisina ng Prosecutor General ng Ukraine. Sinuri nila ang survey ng mahigit 1,000 Russian na bihag ng digmaan at nakita nilang 6 na beses mas malamang maniwala ang mga naniniwala sa propaganda ni Putin na lehitimo ang digmaang sinimulan ni Putin sa Ukraine. Yung naniwala sa kalokohan ni Putin, doble ang tsansang gustong bumalik sa labanan. Halos kalahati ng sumagot sa survey ay yumakap sa Russian world, isang imperialistang ideolohiya ni Putin na nagtutulak sa dominasyon ng Russia, kadalasan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili. Ipinapakita ng mga resultang ito ang maraming bagay tungkol sa mga pangyayari sa Stepnogorsk. Hindi lang parusa at pagkakakulong ng Russia ang inaalala ng mga sundalong tumangging sumuko. Malamang na brainwash na sila ng propaganda ni Putin. Gaya ng ibang bihag ng digmaan na tinanong ng Ukraine, naniniwala sila sa sinasabi ng kanilang pinuno at handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para maisakatuparan ang kanyang pananaw. Kung magtagumpay ang elite sundalo ng Russia sa Stepnogorsk at makuha ni Putin ang larawan ng nakataas na mga bandila ng Russia, sila mismo ang magiging bahagi ng propagandang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Walang pakialam si Putin kung namatay sila basta nakuha niya ang larawan. Magagawa pa rin ang mensahe kahit peke ito. Mahalaga man ang ganitong propaganda na nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan ng Russia para mapanatiling sunod ang militar, mas mahalaga pa ito kay Putin sa personal na antas ngayon. Bakit? Unti-unting nasisira ang matatag na reputasyon ni Putin bilang leader ng Russia nitong mga buwan na makikita sa kanyang mga kilos kamakailan. Ayon sa Independent, inamin ni Putin sa Russian State TV na nahaharap ang kanilang bansa sa problema matapos ang drone attacks ng Ukraine na nagpasimula ng sunog sa mga oil refinery. Tungkol naman sa mga pag-atake sa mahahalagang infrastruktura, lalo na sa mga pasilidad ng enerhiya, syempre ang mga pag-atake ito sa ating mga infrastruktura ay nagdudulot ng mga problema. Malinaw yan, sabi ni Putin sa isang panayam noong Hunyo 28. Inamin ni Putin ang kakulangan ng gasolina dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ilang linggo bago ang panayam, inamin ng leader ng Russia na hindi kasing bilis ng gusto niya ang pag-usad ng militar sa Ukraine. Hindi karaniwan kay Putin ang ganitong ugali. Hindi siya umaamin sa mga pagkabigo ng Russia. Pero ang mga pahayag na ito ay dagok sa imahen ng matatag na Russia na gustong ipakita ni Putin. Bakit ginawa ito ni Putin? Kinailangan niyang gawin yon. Hindi may kakaila kahit ng mga Russian na naniniwala kay Putin na nakuha ng Ukraine ang inisyatiba noong 2026. Hindi rin kayang baliwalain ng mga Russian ang mga sunog at usok mula sa drone strike ng Ukraine. Para kay Putin, ang mga pag-amin na ito ay desperadong pantatangka na magmukhang nauunawaan niya ang mga paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang mga tao na siya rin mismo ang may gawa. Propaganda lang ulit ito, pero hindi ganito ang gusto ni Putin na propaganda. Pansamantalang solusyon lang ito. Ang kailangan talaga ni Putin at sinubukan niyang makuha sa Stepnogorsk ay isang tagumpay
na maipagmamalaki niya sa mga Ruso. Gusto niyang itayo ang bandila ng Russia malapit sa Zaporizhia para maipakita na umuusad sila at bumabagsak ang mga pamayanang Ukrainian. Kung nagtagumpay ang elite ng Russia sa Stepnogorsk, malamang nakapagsimulang muli si Putin at nag-angkin ng mga tagumpay sa labanan kahit peke. Pero kinuha ng Ukraine ang tangkang iyon na lumika ng maling kwento at ibinalik ito ng diretso kay Putin. Hindi lang iyon dahil pinangunahan ng unit na Artyom ang mga elite na sundalo ng Russia papunta sa isang bitag sa Stepnogorsk. Ang mga video mula sa operasyong iyon ang sumira kay Putin. Kahit may larawan siyang itinaas ang watawat, papabulaanan ng mga sumunod, nakuha ang bawat pahayag na sinubukan niyang igiit. Ngayon, isang leader na ang kapangyarihan ay nakatayo sa pundasyon ng propaganda ay nalilito at nahihirapan. Nasusunog ang Russia mula sa loob. Lumuluwag na ang hawak ni Putin sa Crimea dahil sa matalinong kampanya ng Ukraine para ihiwalay ang Crimea. At hindi na rin siya makapagmalaki ng peking tagumpay dahil natatalo ng Ukraine ang kanyang pinakamagagaling na sundalo. Bangunggot ito kay Putin, pero normal na sa Ukraine ang paglaban sa ganitong panlilinlang. Agad naglabas ng video at detalye ang Ukraine sa nangyari sa Stepnogorsk dahil alam nilang madalas magsinungaling ang Russia tungkol sa tagumpay sa labanan. Sa totoo lang, may mga kamakailan lang na halimbawa pa nga na lalong nagpapakita ng matinding pagkadesperado ni Putin. Noong Hunyo 29, iniulat ng militarni na muling nagsakripisyo ang Russia ng mas maraming sundalo para lang makakuha ng litrato ng bandila nila sa Novoselivka, isang baryo sa Zaporizhia. Ipinadadala ng Russia ang ika-38 Separate Guards Motor Rifle Brigade para sa misyon. Ngunit nabigo sila dahil sa matinding pag-atake ng mga drone ng Ukraine at tugon ng infanterya na nagresulta sa pagkakahuli ng mga nagdala ng bandila. May duda ka pa ba kung gaano kagipit si Putin na makakuha ng propagandang tagumpay? Ang pangalawang pagtatangkang magtaas ng peking bandila sa isang buwan ay malinaw na patunay nito. Sa pagtatapos ng 2025, nakita rin natin ang sunod-sunod na pagtatangka ng Russia na magpanggap ng mga tagumpay. Lahat ito ay para gumawa ng propaganda na sinusubukang likyain sa Stepnogorsk. Noong Disyembre 2025, iniulat ng UKR Ukrinform na sinubukan din ng mga mananakop na Ruso ang parehong panlilinlang sa Vovchansk, Kharkiv. Sa pagkakataong ito, hinarang ng mga sundalo ng ika-50, 7 Separate Motorized Infantry Brigade ng ika-16 na Army Corps ng Ukraine ang pagtataas ng bandila. Mukhang hindi elite ang sundalong ipinadala ng Russia, pero pareho pa rin ang plano. Lihim na magpasok ng tao, itaas ang bandilang Ruso at tumakas. Hindi umubra sa Vovchansk o ang panlilinlang ng Russia sa Kupiansk. Noong Disyembre, nagbigay ng maling pahayag ang Russia tungkol sa pagsakop sa Kupiansk. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay nagpunta sa lungsod at nagpa-picture para patunayang mali ang pahayag ng Russia. Dahil sa kontra-attack ng Ukraine, agad na palayas ang mga mananakop sa lungsod. Paulit-ulit, gumagawa ang Russia ng mga maling pahayag tungkol sa kanilang mga tagumpay. Ngunit laging nabubunyag ng Ukraine ang tunay na katotohanan sa likod ng mga iyon. Ang pagkakaiba sa Stepnogorsk ay nanutralisa agad ng Ukraine ang mga nakapasok na tauhan bago sila makapaglabas ng maling pahayag. Iyan ang pagiging epektibo. Lumalabas na tiyempong-tiyempo ang ginawa ng Ukraine sa Stepnogorsk. Kailangan ni Putin ng tagumpay sa propaganda para ipakitang hindi ganap na kapalpakan ang pananakop niya sa Ukraine. Kailangan din ni Putin ng kalamangan. Noong Hunyo 23, sinabi ni Putin na, gayunman, gaya ng paulit-ulit ng sinasabi, handa ang Russia para sa negosasyong pangkapayapaan kasama ang Ukraine. Handa itong magpatuloy batay sa mga kasunduang naabot noon sa Istanbul na inisyalan ng delegasyon ng Ukraine. Tanggalin ang mapanlabang tono, makikita mong leader ng Russia ay kusang binabanggit ang kapayapaan. Diyan mo makikita ang problema kay Putin. Ginagamit na naman niya ang barahan ng negosasyon. Ang watawat na itinaas sa Stepnogorsk ay inaasahang magbibigay kay Putin ng kalamangan na magagamit niya sa mga usapang pangkapayapaan kung sakaling mangyari man ang mga ito. Tinanggal ng Ukraine ang kalamangan, winasak ang bawat baraha ni Putin sa kampanya noong 2026 na nag-iwan sa Russia sa alanganin. Ang mga nangyari sa Stepnogorsk ay hindi lang tungkol sa pagbagsak ng elite na sundalo ng Russia at pag-agaw ng mahalagang baryo kay Putin. Mas malalim pa ito. Naghahanap si Putin ng paraan para makaalis sa digmaang sinimulan niya.
Kaya binabanggit niya ang kapayapaan at ang epekto ng kampanya ng Ukraine sa mga Ruso. Bumibili siya ng oras para makakuha ng peking propaganda na magagamit niya para tumaas ang tsansa niyang makalabas sa malagim na panahong ito habang nananatili sa kapangyarihan at nakukuha ang gusto niya sa negosasyon. Inagaw ng Ukraine ang lahat at ipinakitang malayo pa ang Russia sa pagkontrol sa Stepanorsk. Nauubusan na ng oras si Putin. At habang pumapalpak ang mga pagtatangka niyang gumawa ng propaganda, naghahari ang pagkataranta sa nag-iisang bahagi ng sinakop na teritoryo ng Ukraine na pinakamahalaga kay Putin. Kung gusto mo ng ebidensya na Ukraine ang may hawak ng lahat ng baraha sa 2026, tingnan mo ang Crimea. Nagpupulasa ng mga mananakop patawid sa Kerch Bridge pabalik sa Russia. Bakit? Malalaman mo yon kung papanoorin mo ang aming video kung saan hinihimay namin ang sitwasyon ng Russia sa Crimea at kung ano ang ibig sabihin nito para kay Putin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba naming pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.